Sa lalong pagtindi ng Israel-Iran war at paglalim ng kanilang hidwaan, marahil ay naitatanong mo sa iyong sarili kung paano nga ba nag-ugat ang pagkamuhi nila sa isa't isa na nauwi sa ilang beses ng salpukan hanggang sa kasalukuyang bakbakan na nasasaksihan natin ngayon at laman ng mga balita sa internet, telebisyon at dyaryo. Subalit baka hindi ka maniniwala kapag sinabi sa'yo na dating malapit na magkaibigan ng dalawang bansa at magkasangga pa, ngunit sa paglipas ng panahon ay naging mortal na magkaaway. Paano ito nangyari? Saan nag-ugat ang pagkamuhi nila sa isa't isa? At may tsansa pa bang magkaayos muli ang dalawang mortal na magkaaway? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Mr. Noong taong 1948, hindi ni-recognize ng mga bansa sa Middle East ang pagiging estado ng Israel bukod lamang sa dalawang bansa, ang Iran at ang Turkey. Sa pamumuno noon ni Shah Mohammad Reza Pahlavi na malapit sa UK at US, naging maayos ang relasyon ng Iran at Israel ng taong yun maging sa mga susunod na taon. Sa katunayan pa nga ay nagsusupply pa noon ng krudo ang Iran sa Israel sa pamamagitan ng Trans-Israel Pipeline at umabot ang haba nito ng 254 kilometers paloob ng Israel. Bilang patunay ng kanilang magandang relasyon, dinagdagan pa ng Iran ang supply ng langis sa Israel noong Six-Day War maging sa pagtatapos nito upang mabilis ma-replenish o mapalitan ang kinakailangang langis ng Israeli military. Para sa madaling pagpapaliwanag, ang Six-Day War ay ang 6 na araw na pakikipaggera ng Israel kontra sa 3 Arab nations na Egypt, Jordan at Syria. Kaya isipin mo na lang na mas kinampihan pa ng Iran ang Israel kaysa sa mga kapitbahay niyang Arab countries nung panahong yon. Dahil sa aksyon nga ng Iran ay binoykot pa sila ng mga Arab nation noon, subalit hindi ito pinansin ng Iran. Sa paglipas pa ng 2 dekada sa pamumuno ng nooy Israeli Prime Minister David Ben-Gurion, mas lalong lumalim ang relasyon ng Iran at Israel. Bukod sa langis, ay nagkaroon rin sila ng economic cooperation na umabot pa sa bentahan ng armas at pagpapalitan ng intelligence information sa pagitan ng kanilang intelligence agencies, ang Mossad ng Israel at ang SAVAK naman ng Iran. Bukod dito ay naging malaki rin ang papel ng Israel sa trade and infrastructure ng Iran mula sa pagtulong sa Iran ukol sa mga makabagong paraan ng komersyo at agrikultura hanggang sa pagpapatayo ng mga bagong gusali sa Iran na mga Israeli construction company ang namamahala. Naging ganito ang eksena ng maayos na relasyon ng Iran at Israel hanggang sumapit ang Islamic Revolution noong 1979 kung saan napatalsik ng isang malawakang revolusyon si Shah Mohammad Reza Pahlavi at pumalit sa pamumuno si Ayatollah Ruhollah Khomeini. At ang dating magkaibigang bansa ay naging instant na magkaaway dahil sa pananaw ng bagong leader ng Iran kung saan itinayo ang Islamic Republic of Iran. Kahit paman bago ang kanyang pamumuno sa Iran, ay mariin ng sinasabi ni Ayatollah Khomeini na walang puwang ang estado ng Israel sa Middle East dahil sa ginagawa nitong pang-aagaw ng lupain mula sa mga Palestino nilang kapatid. Noong taon ding yon ay nangyari ang pag-atake ng mga Iranian students sa Embahada ng Estados Unidos at naganap ang isang hostage crisis na tumagal ng 444 days kung saan 66 na Amerikano ang na-hostage sa loob ng bansa ng mahigit 1 taon. Matapos ang insidente ay tuluyan na ring pinutol ng Iran ang diplomatic relations nila sa Estados Unidos. Simula noon ay hindi na tinatanggap ang Israeli passport sa Iran at pinalayas ang lahat ng mga negosyo at koneksyon na may kinalaman sa Israel sa bansa. Ganon din ang hindi na pagtanggap ng Israel ng sinumang may Iranian passport sa kanilang bansa. Maging sa Israeli-controlled West Bank, lumaganap na rin ang mga militia group na sinasabing suportado ng Ayatollah na nang-aatake ng mga Israeli bilang pakikiisa sa mga Palestino. At simula nun ay hayagan ng dineklara ng bagong pamunuan ng Iran ang Israel bilang enemy of Islam at Little Satan. Pagsapit ng 1980s ay nag-umpisa ng lumika ng mga proxy group ang Iran tulad ng Hezbollah sa Lebanon na nabuo noong 1982. Matapos ang invasion ng Israel sa Lebanon. At dahil sa pagiging epektibo nitong panlaban sa Israel, ay sumunod na rin ang pagsuporta ng Iran sa Houthi sa Yemen at Hamas sa Gaza sa pamamagitan ng pagbibigay ng pondo, training at armas upang targetin ng Israel.
Mula 1982 hanggang 1989 ay hindi na tumigil ang mga nasabing grupo na umatake sa Israel sa iba't ibang paraan at ilang sundalo rin na Israeli at mga sibilyan ang tagumpay na dinukot at napaslang ng Hezbollah maging ng Hamas. Sa pagpanaw ni Ayatollah Ruhollah Khomeini noong 1989 ay agad naman siyang pinalitan ni Ayatollah Ali Khamenei na mas lalo pang binuhay ang pagkamuhi ng Iran sa Israel. Sa kanyang pamumuno ay lihim na inabante ng Iran ang kanilang uranium enrichment program na nabuking lamang dahil sa isang opisyal ng Iran na miyembro ng oposisyon na nagsiwalat dito. Ang balitang ito ay nagdulot ng pandaigdigang alarma, partikular na sa Israel, na takot sa posibilidad ng isang nuclear-armed Iran na handa silang targetin. Kaya naman noong 2006, sinimulan ng United Nations ang pagpataw ng mga parusa laban sa Iran dahil sa pagtanggi nitong itigil ang uranium enrichment program nito. Sa panahong ito, naging mas malakas ang Israel sa panawagang ihinto ang programang nuklear ng Iran. At dahil tila walang epekto ang sanctions ng UN, ay nilagay ng Israel sa sarili nilang mga kamay ang pag-aksyon laban sa Iran. Sa unang bahagi ng 2010, isinagawa ng Israel ang isang malaking cyber attack laban sa programang nuklear ng Iran na nakilala bilang Stuxnet. Ayon sa mga ulat ng Washington Post, ang cyber weapon na ito ay sinira ang higit 10% ng mga centrifuge na ginagamit sa pagpapayaman ng uranium sa Natanz nuclear facility ng Iran. Gayunpaman, agad pinalitan ng Iran ang mga nasirang gamit, subalit gumugol din sila ng mahaba-habang panahon upang maging operational muli ang mga ito. Ibinunyag kalaunan na ang cyber attack ay resulta ng magkatuwang na operasyon ng US at Israel na isinagawa sa ilalim ng utos ni dating US President Barack Obama. Ang insidenteng ito ay tinuturing na isa sa pinakaunang indikasyon ng technological warfare sa pagitan ng dalawang bansa. Pagsapit ng June 2015 ay nilagdaan ng Iran at mga pangunahing pandaigdigang leader kabilang ang US ang isang makasaysayang kasunduan na naglilimita sa kakayahang nuklear ng Iran kapalit ng pagtanggal ng mga international sanction. Ngunit agad itong kinundina ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at sinabi na isang malaking pagkakamali sa kasaysayan ang naturang kasunduan. Kinilala ang kasunduang ito bilang ang Joint Comprehensive Plan of Action o JCPOA. Subalit hindi ito naging dahilan upang maibsan ang mga takot ng Israel tungkol sa totoong layunin ng Iran na makagawa ng armas nuklear. April 2018, inakusahan ng Israel na nanlilinlang lamang ang Iran sa kabila ng pinirmahan nitong kasunduan sa JCPOA. Sa isang live na talumpati sa telebisyon, ipinahayag ni Netanyahu na nakuha ng Israel ang libu-libong dokumento na nagpapatunay na nagsisinungaling ang Iran tungkol sa kanilang kasaysayan ng programa ng mga sandatahang nuklear. Pinatotohanan umano ng mga ninakaw na dokumento na bagamat sumang-ayon ang Iran sa 2015 agreement, hindi nito isiniwalat ang layunin ng kanilang nuclear activity. Pagkalipas ng ilang buwan, Mayo 2018, inanunsyo ni Pangulong Donald Trump ang pagkalas ng Estados Unidos mula sa Joint Comprehensive Plan of Action, ang kasunduang nuklear na nilayon sana upang pigilan ng Iran sa paggawa ng mga nuclear weapon. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng tensyon sa pagitan ng US at Iran na nagpatuloy hanggang sa mga susunod na taon. Hanggang noong August 2019, sunod-sunod na inatake ng Israel gamit ang kanilang mga warplane at drone ng mga puwersang kaalyado ng Iran sa Lebanon, Syria at Iraq. Bagamat kinumpirma lamang ng Israel ang isa sa mga naturang operasyon, pinagdidiinan ng Iran na Israel ang nasa likod ng lahat ng mga pag-atake ng kanilang mga proxy group. Partikular na tinarget ng IDF ang mga weapons depot ng mga grupo tulad ng Hezbollah sa Lebanon, Hamas sa Palestine at Kataib Hezbollah sa Iraq. Pagsapit ng 2020s ay mas lalong tumindi ang girian ng dalawang panig mula sa pagpatay sa kilalang Iranian general na si Qasem Soleimani na isinagawa ng US sa utos ng presidente noon na si Donald Trump na ayon sa Iran ay may malaking papel ang Israel. Pagsapit ng November 2020, isa sa mga nangungunang nuclear scientist ng Iran na si Mohsen Fakhrizadeh ay pinaslang sa isang ambush malapit lamang sa Tehran. Tinuturo ng Iran ang Israel bilang may sala, kasabay ng mga aligasyon na ito ay bahagi ng mas malawak na kampanya ng Israel laban sa kanilang nuclear program. Ang naturang insidente ay ikalima sa serye ng mga pagpatay ng mga scientist ng Iran simula pa noong 2010 hanggang 2012.
Pagsapit ng 2021 ay inakusahan ng Iran ang Israel sa pag-atake sa kanilang Natanz nuclear facility na nagresulta sa malaking pinsala. Matapos mag-testing ang mga kawani ng nuclear site noong April 10, 2021 sa kanilang mga advanced centrifuge mechanism ay may isang pagsabog silang narinig at nagkaroon ng malawak na blackout ang buong planta na walang ibang sinisi ang Iran kundi ang Israel. Pagsapit ng May 2022, binaril ng mga hindi pa nakilalang salarin ang isang respetadong koronel na si Colonel Hassan Sayed Khudai ng Revolutionary Guard ng Iran malapit sa kanyang tahanan sa Tehran. Ayon sa ulat ng Associated Press, ang insidente ay may pagkakahawig sa mga nakaraang pamamaslang na iniuugnay sa Israel. At hanggang dumating na nga ang pinakamalaking gulo sa lahat na sinasabi ng mga eksperto na siyang dahilan ng malaking gera na nangyayari ngayon. At ito ay ang mga kaganapan noong October 7, 2023 kung saan naganap ang malawakang pag-atake ng Hamas laban sa Israel na nagdulot ng panibagong digmaan sa Gaza. Itinanggi ni Ayatollah Ali Khamenei ang pinuno ng Iran ang direktang pakikilahok ng Iran sa mga pag-atake. Subalit alam umano ng Israel na matagal nang nagbibigay ng suporta ang Iran sa Hamas, kabilang ang pagsasanay militar, logistical support at financial. Higit sa lahat ay inaprubahan umano ng Ayatollah ang planong ito ng Hamas laban sa Israel. Dahil sa paglusob ng Israel sa Gaza, ay nangako ang mga pro-Iran groups tulad ng Hezbollah ng Lebanon at Houthis ng Yemen na gaganti laban sa Israel dahil sa sitwasyon sa Gaza. At ito nga ay kanilang tinotoo. Kasabay nito ay dinagdagan pa ng Israel ang opensiba laban sa iba't ibang opisyal ng Iran, kabilang ang pagpatay sa isang Iranian general na nasa loob ng Syria noong December 2023. Lumipas pa ang isang taon noong Abril 2024. Nagsimula na ang mas malawakang palitan ng pag-atake ng dalawang panig. Dalawang matataas na opisyal ng Islamic Revolutionary Guards Corps o IRGC ng Iran ang napatay sa isang pinaghihinalaang airstrike ng Israel sa Damascus, Syria, malapit lamang sa Iranian Embassy. Bilang ganti, halos 2 linggo ang lumipas, nagpakawala ang Iran ng mga missile at drone patungo sa Israel. Gamit ang kanilang Air Force ay naglungsad naman ng bagong aerial attacks ang Israel sa Iran na tinamaan ang ilang radar system at mga Russian-made air defense battery ng Iran. Di nagtagal noong June 31, 2024. Pinatay ng Israel si Ismail Haniyeh, ang political leader ng Hamas, sa isang bomb strike sa Iran. Gayunpaman, kinumpirma lamang ng Israeli Defense Minister ang operasyong ito makalipas ang ilang buwan. Itinuturing itong isang makabuluhang tagumpay ng Israel at malaking sampal sa Iran lalo na't na isagawa nila ito sa loob mismo ng bansa. September 27, 2024, isang mabigat na opensiba laban sa Hezbollah ang isinagawa ng Israel sa Lebanon at dito ay napatay nila si Hassan Nasrallah, ang leader ng Iranian-backed militant group. Nangyari ang pag-atake sa Beirut gamit ang airstrike at isang bunker-busting bomb na tumagos hanggang sa ilalim ng headquarters ng Hezbollah kung saan naroon nagtatago si Nasrallah. Ang insidente ay nagdulot ng mas matinding galit mula sa Iran. Bilang ganti sa pagkamatay ni Nasrallah, naglungsad ang Iran ng 180 ballistic missiles laban sa Israel noong October 1, 2024. Kinumpirma ng Tehran na ito ay tugon sa pagkamatay ng leader ng Hezbollah. Ilang bahagi ng Israel ang tinamaan, ngunit sa kabilang banda ay gumanti naman ang Israel at tinarget ang iba't ibang pasilidad ng Iran. Pagsapit ng October 26, 2024, muling naglungsad ng malawakang opensiba ang Israel laban sa mga base militar sa kanluran at timog ng Tehran. Ayon sa Iranian Fars News Agency, hindi naapektuhan ang mga nuclear facility at produksyon ng langis ng Iran dahil hindi umano ito tinarget ng Israel, alinsunod sa pakikiusap ng nooy US President Joe Biden na huwag itong gawin. At fast forward pa ng ilang taon, inanunsyo ni US President Donald Trump noong April 2025 ang nuclear talks sa Iran na tila direktang binaliwala ang posisyon ng Israel. Nagbabala rin siya kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na huwag maglungsad ng atake laban sa Iran habang patuloy ang negosasyon. Marami ang umasa na sana ay mauuwi ito sa maayos na negosasyon, subalit nauwi pa rin ito sa wala. At dahil dito ay noon ngang June 13, naglungsad ng sorpresang atake ang Israel laban sa mga nuclear at military facility sa Iran kung saan napatay ang mga senior military official at nuclear scientist. Tumugon ang Iran sa pamamagitan ng malawakang missile strikes at hindi na natapos ang palitan ng pambobomba ng dalawang panig at ang gerang ito ay patuloy pa rin na nangyayari hanggang ngayon na tila ba walang senyales na matatapos anumang sandali.
Marami na ring nuclear facilities at mga opisyal ng Iran ang nasa pool ng Israel. Ngunit nakakaganti rin ng Iran at tumama ang kanilang missile sa loob ng mga pamayanan ng Israel. Bagamat walang katapusan ang hidwaan ng Israel at Iran, hindi maikakaila na may posibilidad pa rin para sa kapayapaan kahit kakaunti lang. Ang Israel at Iran ay parehong mayaman sa kasaysayan, kultura, tradisyon, at minsan ding naging magkaibigan, mga aspeto na maaaring maging tulay sa kanilang muling pagkakaisa. Ang isang tunay na kapayapaan na hindi lamang magdudulot ng kaginhawaan sa dalawang bansa, kundi pati na rin sa buong mundo na matagal nang naghahangad ng katahimikan sa gitnang silangan. Ang kwento ng Israel at Iran ay isang salamin ng masalimuot na ugnayan sa mundo. Isang halo ng galit, takot at pag-asa. Bagamat mahaba ang landas patungo sa kapayapaan, ang bawat hakbang gaano man kaliit ay isang tagumpay para sa sangkatauhan. Dahil sa bandang huli, lahat tayo ay konektado, mapakristyano man, Muslim o Hudyo, ay iisa lamang ang ating may likha at iisa lang din ang ating mundong tinitirhan. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.